Pagtapos noon ay nagpastor din sila sa Cavite. Amen. At fast forward, 2007, sila ay napunta sa Mandaluyong Church, sa ating mother church. At sa maikling panahon, kami po ay nagkasama doon sa Mandaluyong 2007. Ako po ay 14 years old pa lamang noon. Amen. Hallelujah. At 2007, sila din po ay pinadalang mag-asawa. Hanggang ngayon, amen, ay doon po sa lugar ng Baclaran. Amen? Father's House, Baclaran Church. Nakapagdala na po sila. Meron po silang 11 mga anak na iglesia. 11 daughter churches. Ibig sabihin, galing po sa church ng Baclaran, ay merong mga mag-asawa na kanilang nilaunch out ipinadala sa iba't ibang lugar dito sa Pilipinas. At meron din silang 4 na apo na church. Amen. Meron silang 11 daughter churches at meron silang 4 na granddaughter churches. Kaya, amen, ganun na ginagamit ng Panginoon ang kanyang lingkod na ito sa makapangyarihang kapamaraanan. Actually, amen, kaya siya rin ang aming naimbitahan, nag-iisip na kami mag-asawa, sino kayang iimbitahan natin sa ating anniversary. Amen. At biglang pumasok sa isip ng aking misis si Pastor Rico kaya. Amen. Kasi noon ay magko-conference, hallelujah, sa ating pong conference, ginaganap po ito ng 2 beses sa isang taon at hindi po siya nawawala ng slot para pumangaral sa conference. Lagi po siyang speaker, biyaya ng ating Panginoon. Kaya ako po'y naniniwala, amen, ang Diyos ay personal na mangungusap ngayong umaga sa pamamagitan ng kanyang lingkod. Ihanda lamang natin ang ating puso't isipan at ngayong umaga, amen, hallelujah, tanggapin natin, hallelujah, ng mainit at masigabong pagtanggap, amen, ang ating bisita mula Father's House sa Baclaran Church, Pastor Rico Herrera. Amen. Ang kanyang may mahayag, si Sister Chona. Praise God. Amen. Praise God. Isang magandang umaga po sa ating lahat. Praise God. At unang-una, nagpapasalamat po ako sa Panginoon sa pagkakataon na ibigay po sa amin na makapangaral sa inyong pumuntaking araw ng pagsaselebra ng ika-4 na taon. Amen. Ang Diyos po ay mabuti. At actually, ito po pagkakataon ito, napanaginipan ko na po ito. Naginip po ako at isang araw ay nandito daw kami sa Patero sa Tangangaral. Kaya ito po'y kalooban ng Diyos. Amen. At kasama ko po ang aking may bahay, ang pinakamagandang babae sa Balandansangin. Doon sa mga hindi pa po nakakaalam, kami po ay meron 3 anak. Panganay ko po ay 40 anyos, pangalawa ko po ay 38, at ang bunso ko ay 29. Meron po kaming 5 apo. Yan po, meron po kaming 5 apo. So, sa salita po ng Diyos, buksan po natin ang ating mga Biblia. Aklat po ng Exodus chapter 33, verse 19. Basahin po natin sa wikang Griego. Nagsabat ang Ginoo, ipakita ko sa imo ang tanan ko nga kaayo. Kag-ibit lang ko sa imo ang akon ngalan ang Ginoo. Kaluoyan ko ang gusto ko nga kaluoyan. Kanyang sinabi, aking papangyayarihin ang aking buong kabutihan sa harap mo at aking itatanyag ang pangalan ng Panginoon sa harap mo. At ako'y magkakaloob ng biyaya sa kanino mang aking ibig pagkalooban. At ako'y magmamaawain sa kanino mang aking ibig kaawaan. Tayo gusto mandaling manalangin. Mang Banal, ngayon pong umaga, kami po'y nagpapasalamat sa iyong kabutihan. Pagpalain mo po ang iyong salita. Kasihan mo po ito, magbukas ka ng mga puso, isipan, magministeryo ka sa aming pong kaligitnaan. At maingat po namin inihabilin muli sa iyo ang nalalabing sandali at inangkin po namin ang tagumpay sa pinakamatamis at pinakamakapangyarihang pangalan ni Jesus. Palakpakan po minsan pangalan.
umaga, hindi ko po alam kung napakinggan nyo na yung kasabihan, iba raw yung tinitingnan sa tinititigan. 2008, nagkaroon po ng problema ang Cebu Pacific Airlines. Nag-umpisa po ito sa Hong Kong, kung saan papunta silang Pilipinas ay hindi po pinasakay ang isang magnanay. Ang dahilan po kung bakit hindi pinasakay ang magnanay, sapagkat yung pong bata ay special child case, kumbaga mentally challenged. Kung ito po yung nangyari sa ating panahon ngayon, malamang ito po ay magbabiral. Pero ito pong balitang ito ay nakarating maging sa Senado at marami pong naggalit sapagkat ang paniwala po ng marami, bawat tao ay dapat tratuhin ng parehas. Sapagkat yung pagtatangi o meron kang pinipili, lalong-lalo na kung gagawin mo ito sa iyong mga anak, meron kang pinapaboran at merong hindi, ay hindi po maganda. Ngayong umaga, sino po rito ang paborito ng magulang? Huwag nang mahiya. Yung paboritong utusan. Yung pong paboritong paluin. Yan. Ngayong umaga, naniniwala po, lahat po tayo ay gusto nating tayo tanggapin ng parehas. Pero maniniwala ka ba sa umagang ito, ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay isang Diyos na nagtatangi? Pastor, anong ibig mong sabihin ngayong umaga? Hindi ba ang Diyos natin ay Diyos ng pag-ibig? Hindi ba siya yung kampyon ng katarungan? Kahit bisita ka namin ngayong umaga, palagay ko hindi ako makakasanayo. Alam niyo po, nung ako'y mangaral sa Cambodia at nang ipinangaral po ito, mismo yung aking tagapagsalin ay napahinto at napatingin sa akin at ang sabi ko sa kanya, brother, please allow me to continue. Pagbigyan mo ko, pakisalin mo lamang. Kasi meron nga namang talata sa Biblia sa Mateo 5:45, sinasabi doon, pinasisikat ng Diyos ang kanyang araw sa masasama at sa mabubuti at pinapaulan sa mga ganap at sa mga hindi ganap. Pero kung ating pong titingnan ngayong umaga, ito po'y tumutukoy sa probisyon, hindi po sa eternal na kaligtasan. Katunayan sa aklat po ng Daniel chapter 12 verse 2 hanggang 3, ang sabi po doon, marami sa kanila na nakatutulog sa labok ng lupa ay mga gigising, ang iba'y sa walang hanggang buhay, at ang iba'y sa kahiyan at sa walang hanggang pagkapahamak. Kaya ngayon pong umaga, uulitin ko, ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay isang Diyos na nagtatangi. Kaya ngayong umaga, nais ko pong ipangaral ang paksang ito, a God who discriminates. Isang Diyos na nagtatangi. Una, iba po ang pagtingin ng Diyos sa mga taong naglilingkod sa Diyos at hindi naglilingkod sa Diyos. Awit 145 verse 20, basahin uli natin sa wikang Griego. Hinabantayan mo ang tanan nga nagahigugma sa imo. Pero ang tanan nga malaot, laglagan mo. Iniingatan ng Panginoon ang lahat na nagsisiibig sa Kanya, ngunit lahat ng masama ay lilimulin niya. Kung pinaghiwalay po ng Diyos ang araw at ang gabi, liwanag at ang dilim, ang dalawang ito ay hindi po pwedeng nasa isang lugar sa isang pagkakataon. Pag dumarating ang liwanag, umaalis ang dilim, at pag dumarating ang kadiliman, umaalis po ang liwanag. Ganon din po ang katotohanan, hindi po pwedeng pagsabay ng kasinungalingan, sapagkat ang kasinungalingan hindi kailanman pwedeng maging katotohanan, at ang katotohanan hindi pwedeng maging kasinungalingan. Sa paningin po ng Diyos, dalawang kategorya lamang, alinman sa ikaw ay ligtas o hindi ligtas. Pag sinabi pong ligtas, ibig sabihin ito po'y ayon sa pamantayan ng salita ng Diyos, hindi ayon sa iyong personal na opinyon. Pagkaibang bagay po kasi ang dalawang yan.
Yung naniniwala ka sa iyong isipan na hindi naman ayon sa banal na kasulatan, magkaibang bagay po yan. Kaya liman sa ikaw ay kabilang sa magmamana sa buhay na walang hanggan, o kabilang ka sa mapapahamak sa walang hanggang kapahamakan. Alinman sa ikaw ay anak ng liwanag, o ikaw ay anak ng kadiliman, alinman sa ikaw ay anak ng Diyos, o ikaw ay anak ng diablo. Darkness cannot coexist with the light. It's either white or black. There is no gray area. Wala pong neutral ground, wala pong gitna. It's either you are in or you are out. Dalawa lang po yan. Sa 2 Korinto 6:14, huwag kayong makipamatok ng kabilan sa mga di nagsisampalataya. Sapagkat anong pakikisama meron ng katwiran at kalikuhan, o anong pakikisama meron ng kaliwanagan sa kadiliman, at anong pakikipagkasundo meron si Kristo kay Belial, o anong bahagi meron ng sumasampalataya sa di sumasampalataya. Ito po'y tumutukoy particularly sa mga dalaga, binata na nagkakaroon ng karelasyong hindi Kristiyano. Pastor, ang problema po kasi sa church natin, wala ng pogi. Ang hanapin mo yung pogi, yung puso. Amen. Pastor, hindi pa pwedeng both? Pogi na yung puso, pogi pa yung mukha. Mga kapatid, kung naghahanap ka ng makakasama sa habang buhay, ang hanapin mo yung matapat sa Diyos. Amen. Sapagkat kung hindi yan matapat sa Diyos, asa ka pa na magiging tapat yan sa iyo. Pastor, ang problema kasi sa church natin, wala nang maganda. Unsolicited advice, kapatid, wag mong hangarin yung trophy girlfriend. Sa halip, ang ipanalangin mo yung ideal godly wife. Amen. Ngayong gabi, ngayong umaga, nabubuhay tayo sa isang panahon na naniniwala, pwede niyang tawagin ang kanyang sariling Kristiyano kahit siya'y nagbibisyo, kahit siya'y naninigarilyo, kahit siya'y nag-iinom, nagsusugal, nagmumura, tumataya sa scatter. Ang sabi ng isang lalaki, salamat po sa scatter, binago ang buhay ko. Dati ako nakakotse, ngayon nakabike na lang. Meron pong isang nagpapakilalang pastor, ang pangalan niya ay Luna. Kabilang po siya sa Christian Community Church. At ito pong Christian Community Church ay nagkasal po ng magkaparehong kasarian. Pastor po yan at Christian Community Church sa pangalan pa lang. Pero ang Panginoon ay nagbigay ng babala, Mateo 13:38-43, at ang bukid ay ang sanlibutan, at ang mabuting bini ay ito ang mga anak ng kaharian, at ang mga pangsirang damo ay ang mga anak ng masama, at ang kaaway na nagasik ng mga ito ay ang diablo, at ang pag-aani ay ang katapusan ng sanglibutan. At ang mga mang-aani ay ang mga anghel, kung paano ang pagtipon sa mga pangsirang damo at pagsunog sa apoy. Ngayon din ang mangyayari sa katapusan ng sanglibutan. Susuguin ng anak ng tao ang kanyang mga anghel at kanilang titipunin sa labas ng kanyang kaharian ang lahat ng mga bagay na nakakapagpapatisod at ang nagsisigawa ng katampalasanan at sila igagatong sa kala ng apoy. Diyan na nga ang pagtangis at ang pagngangalit ng mga ngipin. Alam niyo mga kapatid, mga kaibigan, sabihin na ng taong gusto niyang sabihin. Gamitin na niya ang lahat ng dahilan na gusto niyang dahilan, ngunit sa paningin ng Diyos na walang makapagtatago sa Kanya, nakikita niya ang laman at puso, isipan ng tao, at sino pong naniniwala, wala tayong maililihim sa Kanya. Amen. Sabi nga ng 1 Korinto 3:19, sapagkat ang karunungan ng sanlibutan ito ay kamangmangan sa Diyos.
Sapagkat nasusulat, hinuhuli niya ang marunong sa kanilang katusuhan at muling nalalaman ng Panginoon ang pangangatwiran ng marunong na pawang walang kabuluhan. Uulitin ko ngayong umaga, iba po ang pagtingin ng Diyos sa mga taong nagmamahal sa Diyos at sa mga taong walang panahon sa Diyos. Ang Diyos hindi rin magbibigay ng panahon sa kanila. Amen. Nabubuhay po tayo sa isang anti-God but sin-friendly generation. Ang tao ay may panahon sa lahat ng pakinabang, pera, kasayahan, at ang sa mahabang listahan na kanyang gustong gawin, pinakang nasa ilalim ay ang Diyos. Kaya ang mga tao po na hindi nagpapalaga sa katwiran at kabanalan, aanihin nila ang kanilang itinatanim sapagkat ang Diyos ay hindi napabibiro. Bilang 32:23, tiyak ito, aabutin sila ng kanilang mga kasalanan. Palakpakan po natin ang Panginoon. Pangalawa na gusto kong bigyan natin ng pansin, kanina pinag-usapan po natin yung nasa labas at yung nasa loob. Pahigpitin po natin ng konti ang ating mga sinturon. Pag-uusapan naman natin ngayon yung mga nasa loob na. God discriminates between the faithful and the unfaithful. Iba ang pagtingin ng Diyos sa mga taong tapat at hindi tapat. Sa Matthew chapter 25 mula po sa verse 1 hanggang 13, meron pong parabola ng 10 birhen. 5 ay pantas, 5 ay mangmang, lahat po sila ay mga birhen, lahat ay merong ilawan, lahat ay nag-iintay sa kasintahang lalaki. Kaya lang meron pong time element involved. Ibig sabihin natagalan po yung kanilang hinihintay. At palibasa yung 5 ay pantas, sila ay preparado, ang kanilang ilawan ay puno ng langis, yung kalahati hindi ganoon kaseryoso, at dahil doon naubos. At ano pong nangyari? Sila po ay naubusan ng langis, humingi doon sa 5. Ang sabi ng 5, hindi pwede, pumunta kayo dyan sa Pasig, baka meron kayo mabiling langis doon. Nung umalis yung 5, eksakto naman dumating yung kasintahang lalaki at sila ay naiwanan. Sa aklatang awit 101 verse 6, ang mga mata ko'y itititig ko sa mga tapat sa lupain. Upang sila'y makatahan na kasama ko, siya na lumalakad sa sakdal na daan, siya'y mangangasiwa sa amin. Lagi pong merong pagkakaiba kung paano tinitingnan ng Diyos yung mga taong tapat at hindi tapat. Tandaan po natin, sinabi na ng Biblia, ang magtitiis hanggang wakas, sila lang ang maliligtas. Amen. At madalas, pinupuri ng ating Panginoon ang mga taong tapat. Matthew chapter 25, verse 23. Sinabi sa kanya ng kanyang Panginoon, mabuting gawa, mabuti at tapat na alipin. Nagtapat ka sa nakaunting bagay, pamamahalain kita sa maraming bagay, pumasok ka sa kagalakan ng iyong Panginoon. Ito po yung mga kataga na aking pinapangarap na isang araw ay mapakinggan ko pagtayo ko sa kanyang harapan, pumasok ka sa kagalakan ng iyong Panginoon, ikaw na tapat na alipin. Ano pong ibig sabihin? It speaks of faithful believers who are contending for the things of God. Ibig sabihin, ito'y tumutukoy sa mga mananampalataya na laging tapat at kanilang ipinaglalaban ang mga bagay ng Diyos. Sa palagay mo, sasabihin kaya ng Panginoon, o ikaw na bahagya ng sumimba, ano kaya sasabihin ni Lord sa iyo? Pumasok din. O pasok ka, merong pintuan doon sa unahan, may hagdanan doon pababa. Sa palagay mo, sa ba sasabihin sa ng Panginoon, o ikaw na laging kang abala sa iyong hanap buhay. Meron kang panahon sa iyong hanap buhay, pero wala kang panahon sa pagsimba. Sa palagay mo ba? Sasabihin din sa ng Panginoon, o ikaw na tapat.
Yun ang alam kung ikaw ay estudyante. Isang beses ka lang papasok ng isang linggo sa paaralan. Hindi ka nagpa-participate sa mga exam, sa mga quiz. Sa palagay mo, ipapasa ka ng guro. Yung notebook mo, pwede pang gamitin sa susunod na school year. Kasi walang sulat. Lagi nakalagay lang sa likod. Pero kayo nakita ganyan, estudyante. Iba natatawa kasi siya yun. Nakaka-relate. Mga kapatid, kung ito po yung totoo sa sekular, lalong-lalo na po pagdating sa pamamana ng buhay na walang hanggan. Wala pong papasok sa langit na patsamba-tsamba. Kung sa school, ikaw ipinasa dahil pasang-awa. Kung sa school, ipinasa ka dahil sa project. Lagi ka nagdadala ng walis, ma'am. Ano gusto yung walis? Floor wax, ma'am. Floor wax. Yung iba, nagdadala pa ng manok eh. Para lang may pasa. Mga kapatid, di hamak na mas mataas ang pamantay ng langit kaysa pamantay ng mundong ito, sapagkat sinasabi ko lagi, heaven is a prepared place for prepared people. Ang langit po ay inihandang lugar para sa mga taong naghahanda. Wala pong papasok sa langit na patsamba-tsamba. At naniniwala ko, hindi sasabihin ng Diyos, o ikaw na lagi kang merong katwiran, kaya hindi ka nakakadalo. Pero sa lahat ng bagay, lagi kang may panahon. Pwede bang sabihin ng Diyos sa iyo, o ikaw na tapat, pasok? Mga kapatid, meron pong bukod tanging pabor lagi sa mga taong tapat. Amen. Sabi nga ng awit kanina, 101 verse 6, ang mga mata ko ay tititig ko sa mga tapat sa lupain upang sila'y makatahan. Nakasama ko siya na lumalakad sa sakdal na daan, siya'y mga ngasiwa sa akin. Ibig sabihin, meron pong bukod tanging pabor ang Diyos sa mga tapat sa church, sa mga haligi ng simbahan, sa bawat kapatiran na laging present, sa bawat pagtitipon. Katunayan, kapag ka meron ng nakaupo sa iyong paboritong upuan, ikaw ay nagtatampo. Sa iyo na tapat na lagi kang nasa likuran ng iyong pastor, sa iyo na laging tapat na abala sa pag-aakay ng kaluluwa, sa iyo na tapat ang iyong puso, wala ng ibang kabigatan kundi ang kapakanan ng gawain ng Diyos. Sa iyo na handa kang magsakripisyo, minsan nakikipagpalit ka ng trabaho para lang makadalo. Amen. Sasabihin ko siya, hindi yan mawawala ng saysay. Gagantimpalaan ng Diyos yan. Sapagkat ang puso ng Diyos ay totoong nalulugod sa mga taong tapat. Kaya lang, meron pong kaya lang. Mamaya kayo mag-amen. Kaya lang. Ang mga taong tapat hindi po ganon karami. Parang tumatay. May dumadaan na amin. Tingnan niyo po ang bilang ng simbahan at ang mga taong pumapasan ng kabigatan ng church. Napakalit po kumpara sa kabuang bilang ng dumadalo. Anong sabi ng Kawikaan chapter 20 verse 6? Maraming tao ay magtatanyag bawat isa ng kanyang sariling kagandang loob, ngunit sinong makakasumpong sa taong tapat? Pag titingnan mo ang kanyang mga post sa social media, wagas na wagas. Akala mo, napakatapat talaga. Alam niyo po ba kung bakit kakaunti ang mga tapat? Sapagkat bato-bato sa langit at tamaan ay magsisi. Mas marami kasi ang iniisip nila yung kanilang sarili. Hindi nila nakikita ang pangangailangan ng kaharian ng Diyos. Hindi sila sensitibo sa pangusap ng Espiritu Santo. At ang dahilan kung bakit sila hindi sensitibo,
sapagkat yung laman nila ang mas nangingibabaw. Anong sabi nga Roma 8:5? Sapagkat ang mga ayon sa laman ay nangagsisitalima sa mga bagay ng laman, dapat ang mga ayon sa Espiritu ay sa mga bagay ng Espiritu. Verse 8, at ang nangasalaman ay hindi makalulugod sa Diyos. Kaya wala silang ibang iniisip kundi yung personal nilang pangangailangan, at nabibigo sila na makita yung higit na importante. Hindi katulad ng mga tapat ang kalang spirito ay nakatono sa Espiritu ng Diyos, hindi sila mahirap hamonin. Amen. Bukas ang kalang puso, bukas ang kalang isipan, hindi sila mahirap hikayatin sa mga bagay ng Diyos. Ang puso nila ay malambot, ang puso nila ay bukas, at handa nilang gawin ang anumang ipinag-uutos ng Diyos sa kanila. Hindi katulad ng mga hindi tapat, ginamit mo na lahat ng talata, tinakot mo pa. Pero hindi sa matinag-tinag, hindi makilos-kilos. Nagsirko ka na sa unahan, tumulay ka na sa lampre, kumain ka ng buhay na manok, kumain ka ng bubog, tulog na tulog pa rin sa upuan. Walang dating. Halos mapatid na ang litid ng pastor sa unahan. Pero mga kapatid, ang kaharian ng Diyos, lagi po itong umaasa sa mangilang-ilang tapat. Pero sa inyong tapat, there will be a special favor for you. Amen. Amen. Awit 34:15, ang mga mata ng Panginoon ay nakatitig. Again, andun yung word na nakatitig. Sa mga matuwid, at ang kanyang mga pakinig ay nakabukas sa kanilang daing. Ibig sabihin, sa oras ng iyong kagipitan tapat, pag ikaw ay tumawag sa Kanya, hindi maaari hindi ka saklolohan ng Diyos. Kapag ka dumating ang kalamidad sa iyong pamilya, ililigtas ka ng ating Panginoon. Kapag ka dumating ang tag-init, ang tag-tuyot, ang sabi ng Biblia, ikaw ay magiging katulad ng isang puno na nakatanim sa tabi ng ilog. Ang iyong mga daon ay hindi malalanta, ang iyong mga bunga hindi malalaglag sa hindi panahon. At kapag ka ang kaaway dumating na katulad ng baha, the Lord shall raise a standard against him. Hallelujah! Praise God! Ang Panginoon ang iyong magiging araw at kalasag, at siya'y makikipagdigma para sa iyo. Hindi ka pababayaan ng Diyos, sapagkat hindi mo pinababayaan ang kanyang gawain, sapagkat ang kanyang gawain ay mahalaga sa kanya. Hindi po yun nangyayari sa Senado ang importante sa Diyos. Hindi rin po yun nangyayari sa Ukraine at sa Russia. Hindi po kung ano pa mang bagay sa buong mundo ang nakatuon ang pansin ng Panginoon. Ang pansin ng Panginoon nakatuon sa kanyang simbahan. Sapagkat wala pong pinakamalaga sa Diyos kundi yung pagliligtas ng kaluluwa, yung nangyayari sa loob ng church. At kung minamahal mo at pinahalagan mo ang kanyang gawain, hindi ka pababayaan ng ating Panginoon. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah! Una, ibang pagtingin ng Diyos sa mga taong naglilingkod at hindi naglilingkod, sa mga taong walang panahon at nagbibigay ng panahon. Pangalawa, pinag-aralan natin ibang pagtingin ng Diyos sa mga taong tapat at hindi tapat, at kahuli-hulihan, ibang pagtingin ng Diyos sa mga tapat na nagbibigay at hindi nagbibigay. Sabi po ng isang tao, magugulat ka sa kayang gawin ng tao pag pera ang pinag-uusapan. Hindi na ito magagawa dahil sa pag-ibig. Sa isa pong aklat, ang pamagat, The Day America Told the Truth. Ang mga author na si James Patterson at si Peter Kim ay naghayag ng nakagugulat na bilang kung hanggang saan at ano ang kayang gawin ng mga Amerikano kapalit ng pera.
ang halaga 10 milyong dolyar. 25% ay handa nilang talikuran ang buong pamilya kapalit ang 10 milyong dolyar. 23% mga Amerikano ay handang maging prostitute sa isang linggo o higit pa kapalit ang 10 milyong dolyar. 16% ay handang isuko ang pagiging Amerikano kapalit ng 10 milyong dolyar. Ito nakakagulat. 16% ng mga Amerikano handa nilang iwanan ang kanilang asawa kapalit ng 10 milyong dolyar. 10% handang pigilin ang testimonya para ang isang mamamatay tao ay makalaya kapalit ng 10 milyong dolyar, at 7% ay handang pumatay kapalit ng 10 milyong dolyar. Wala sila sa ating mga kababayang Pilipino, halagang 30,000. Sa Tondo, kahit 5,000, pwede na. Ito nakakalungkot. 3% ng mga Amerikano handang ipamigay ang mga anak kapalit ng 10 milyong dolyar. Ang tanong ay tayo, ano hanggang saan ang kaya nating gawin kapag pera na ang pinag-uusapan? Meron po akong babasahin kwento. Ito po'y huling kahilingan ng isang inmate sa death row. Sabi ng iba, hindi raw ito totoo. Pero ang sabi ng iba, ito daw ay tunay na nangyari. Pagkagayon pa man, payagan mong basahin ko ang sulat ng isang lalaki na bibitay na para sa kanyang nanay. May mga nanay dito makikikwento. Nay, sulat po ito. Kasi bibitayin na yung lalaki at alam natin nakaugalyan bago bitayin. Binibigyan ng huling kahilingan. Last wish. Yung iba, humingi ng pagkain, masasarap. Basta kung ano yung kahilingan, pinagbibigyan last wish. Eh ito, humingi siya ng papel at lapis at nagsulat siya. At ito yung laman ng sulat. Sabi niya, Nay, kung meron pang natitirang katarungan sa mundong ito, dapat hindi lang ako ang bibitayin, kundi tayong dalawa. Sapagkat kagagawan mo rin kung bakit ako napariwara. Naalala mo ba nang ninakaw ko ang bike ng batang kasing edad ko? Tinulungan mo pa nga ako na itago yun para hindi makita ni tatay. Para may mga nakaka-relate na mga nanay dito. Konsentidor. Naalala mo din ba nang ninakaw ko ang wallet ng ating kapitbahay? Magkasama pa nga tayo sa mall na ginastos natin. Naalala mo ba nang makipagtalo ako kay tatay at pagkatapos siya'y umalis? Gusto lang naman niya akong ituwid dahil dinaya ko ang resulta ng aming kompetisyon at dahil doon ako ay pinali sa paaralan. Nay, bata pa lang ako, hindi nagtagal, naging isang pasaway na kabataan, at ngayon ay nasa wastong gulang na napariwara. Nay, ako ay isang anak na nangangailangan ng pagtutuwid at hindi pagkonsinti. Ngunit hindi mo ginawa. Gayon pa man, pinatatawad na kita. Salamat, Nanay, sa ibinigay mong buhay na iyo ding sinira. Alala ko tuloy sa Aklat ng Kawikaan. Ang sabi doon sa 22 talatang 6, turuan mo ang bata sa daan na dapat niyang lakaran at pagka tumandaman siya ay hindi niya hihiwalayan. Sinabi rin sa Kawikaan 13:24, siyang nag-uulong ng kanyang pamalo ay napupot sa kanyang anak, ngunit siyang umiibig ay nagpaparusang maminsan-minsan. Hindi mo raw mahal ang iyong anak pag hindi mo dinidisiplina paminsan-minsan. Pero hindi ko naman sinasabing patayin mo sa palo ang iyong anak. Sino pong naniniwala ang lahat
At ang bawat mabuting magulang, hindi po niya ipagkakait ang disiplina sa kanyang mga anak. At ang bawat mabuting magulang, hindi niya ipagkakait ang mabuting aral sa kanyang mga anak. At ang bawat magulang na mabuti, hindi niya pipigilan o pipigilin ang anumang bagay na alam niya na makakatulong sa kanyang mga anak. Sino pong naniniwala ang aral patungkol sa pagbibigay ay isang mabuting aral? Ito po'y makakatulong sa mga anak ng Diyos. Kaya ito po ang dahilan kung bakit hindi ko po pinipigil itong mabuting aral na ito na ituro ko sa aking mga anak doon sa Baclaran, sapagkat sa tuwing-tuwing na ipinapaalala ko sa kanila, sa tuwing ako tumatayo sa pulpito, alam ko ito magiging susi upang ang buhay nila ipagpalain. Na ito ang magbubukas sa bintana ng kalangitan, at ito rin ang pipigil sa sumpa ng karamdaman, kahirapan at kaguluhan. Sapagkat ang pagiging sakim o saradong puso, yan po'y magdadala ng salot. Sabi nga ng isang lalaki na nagangalang Albert Schweitzer, kung meron kang anumang bagay na pag-aari mo na hindi mo maibigay, kung ganon, hindi mo pag-aari ito ang nagmamay-ari sa iyo. Alam mo ba, ayon sa mga Bible scholar, merong mahigit 500 talata sa Biblia patungkol sa pananampalataya. Mahigit 500 talata patungkol sa pananalangin. Pero pagdating sa pera, mahigit 2,000 mga talata, sapagkat alam ng Diyos, ginagawa na ng tao ang pera na Diyos. Maliwanag po ang sabi ng Biblia, walang magnanakaw na papasok sa kaharian ng langit. Parang wala yata naniniwala. Sabi ko, walang magnanakaw na papasok sa kaharian ng langit. Kaya huwag kang magagalit, huwag kang sasama ang loob kung ang iyong ama sa pananampalataya ay kanyang ipinipilit ang aral na ito, sapagkat alam niya itong magiging susi upang ang buhay mo ay pagpalain. Amen. Sa katunayan, siya'y totoo nagmamalasakit sa kapakanan ng iyong kaluluwa, at dapat kang maging mapagpasalamat sapagkat siya'y higit na nagpapalaga sa iyong kalagayan kaysa sa iyong nararamdaman. Amen. Kaya ang isang mabuting magulang, ipipilit niya kung ano ang mabuti sa kanyang mga anak. Amen. Ngayon po yung aking mga anak, malalaki na sila, meron na silang mga anak na sarili. At ang sabi ko sa kanila noong dati, alam nyo, kaya kayo'y pinapayuhan ko, hindi dahil sa ako'y magaling. Marami akong pagkakamali sa buhay. At ayaw kong maranasan ninyo ang mga bagay na yun. Kaya ngayon, sabi ko sa kanila, ano ngayon? Anong masasabi nyo? May tama bang papa nyo? Malaki ang tama ni papa. Sa akin mo pagtatapos, meron pong mag-asawa. Nakita po nila yung pangangailangan ng church. At sila po'y nakipag-covenant sa Panginoon. Sabi ng lalaki, Lord, kami lang ang bless mo. Hindi na kami kailangang hamunin pa sa pagbibigay. Dumating po yung uncle ng lalaki galing sa Amerika. Nakumbinsi ng lalaki na pahiramin siya ng pera. Unang ipinahiram ay 10,000 pesos. Dali-daling pumunta ang lalaki sa Manila upang mag-asikaso ng mga business permit, mga dokumento. At hanggang sa bumalik siya at ibinigay ng tiyo niya yung natitirang 15,000 pesos. Ang ginawa ng lalaki, binawasan niya agad ng tithes at ng offering. Sa madaling salita, ang naging kapital niya, humigit kumulang 13,000 pesos. Mga kapatid, kung magbubukas ka ng isang negosyo, kunyari sari-sari store, yung halagang 13,000 pesos, baka ang laman ng tindahan mo ay 2 bote ng toyo, 3 shampoo, ilang pirasong Sunrocks, 2 ligo, 3 payless
Maggie. Anyway, palibasa yung lalaking nakapagtrabaho po sa construction supplies, yun ang naging trabaho niya, nakapasok siya. Kinausap niya yung kapitbahay na itatapon niya yung lamesang walang ibabaw. Ate, amin na lang yung lamesang yan. Tapos wala silang telepono, kinausap niya yung landlord na may si Lola. Lola, pwede bang magbigay kami ng 600 sa iyo? Magkaroon lang kami ng linya rito. Pumayag si Lola. Ay ng mga panahon yon, wala pa po mga computer shop. Merong isang opisina, merong fax machine. Kinausap niya, ate, pwede bang magbabayad kami pag meron kaming fax na dadating at pwede kami mag-fax? Pumayag po. Sa madaling salita, nakapagpagawa yung mag-asawa ng calling card, meron siyang phone number, may fax number. Tapos ang ginawa ng lalaki, doon sa kanya may bahay, dito ka lang, ikaw ang sasagot, ganito sasabihin mo, pag may tumawag, sabi mo, ito ay office residence. Kasi bahay. So, ang ginawa ng lalaki, gumala siya sa mga subdivision sa Metro Manila, yung mga nagpapagawa ng mga bahay, nagpa-order siya ng mga buhangin, may umorder ng 3 truck. Sa isang truck, kumikita sa 1,000. Nadagdagan ngayon yung puhunan. Nang siya'y mapadako sa Merville, Sukat, Parañaque, merong Jollibee na ginagawa. Goseco Construction, umorder yung construction na yun ng 1 truck na semento, 3 truck na buhangin. Ay nagkataon wala pa silang semento nung time na yon, kaya eksakto naman yung isang kumpanya na inaalokan nila ng coco lumber. Ang sabi ng kumpanya, wala kami kailangan coco lumber, pero meron kami mga produkto dito, baka gusto nyo ibenta. Ano po bang meron kayo? Meron kaming semento, meron kaming hollow blocks, meron kaming buhangin, meron kaming aggregates. Ay, eksakto po. Pa-order po kami 1 truck na semento. Sige, i-sendin nyo ang inyong PO, purchase order. Ni wala pong makinilya yung mag-asawa, wala pa pong mga computer shop noon. Ang ginawa nung lalaki pumunta sa tindahan, bumili ng kokong ban. Alam niyo kokong ban? Tawag po ng iba, kokong ban. Bumili ng typewriting. At ang sabi ng lalaki, guhitan mo man, ganito, ganyan, lagyan mo ng forma. Di walang letterhead. Nilagyan nila ng control number 0001. Ang halaga po ng item, nasa 100,000. I-finax nila. Mga kapatid, saan ka naman nakakita ng isang kumpanya na magpapautang sa isang individual, isang entity, ni hindi nila personal na nakita? Biglang pautangin mo ng nasa halaga 100,000. Sa madaling kwento, yung halaga ay nasa 100,000, ipinautang sa kanila 1 buwan. Ipinautang ng mag-asawa doon sa kontratista 1 linggo. So gumulong na yung kanilang puhunan hanggang sa yung mga gumagawa ng chowking, nakuha din ng mag-asawa. It so happened na ito palang kumpanyang ito ang nagmamay-ari, si Manny Villar. Kaya lahat ang kanilang produkto, pati ready mix na dala ng mag-asawa. Ay mayroon silang mga project, may mga housing project sila sa Bulacan, 100,000 ang kailangan ng hollow blocks. Kaya, ang ginagawa nila, yung delivery receipt lang ng mag-asawang ginagamit, pero ang nagdi-deliver ay yung kumpanya ni Manny Villar. At syempre, ang naniningil ay yung mag-asawa. Kaya sa madaling salita, umikot po ang panahon. Sa loob ng 1 taon, nakabayad yung mag-asawa sa kumpanya ni Manny Villar ng 4 million pesos. Mula sa puhunan na humigit kumulang 13,000 pesos. Pagkalipas mo ng 1 taon, nakabili yung mag-asawa ng L3FB cash sa bangko. Sinundo yung kanyang tiyo sa airport, sapagkat bago umalis yung kanyang tiyo, ang bili ng tiyo, ang gusto ko, winner ha, ayaw kong mabalitaan, uncle na ubos, uncle na lugi. Sabi nung pamangkin, opo uncle, winner, sa tulong ni Lord. Tumawa yung uncle, kasi si uncle hindi naniniwala sa Diyos. Kaya pag sundo doon sa airport, sabi ni uncle, kaninong
nahiram mo? Uncle, nabili ko na yan. Di nga, oo uncle. Biyaya ng Diyos. Tumawa na naman si uncle. Sa madaling kwento, nakabili sila ng fax machine, nakapagpakabit ng telepono, dalawa. Noong mga time na yon, during 1990s, ang hirap po ng telepono sa Pasay. Malaking pera ang kailangan mo. Anyway, to make the story longer, umikot po, naging open credit sila kay Manny Villar, kahit pagkano ang kanilang utangin, pinapautang sila, at dumating po yung punto, naka-open sila ng hardware, at dumating po yung time, ang sabi ng lalaki doon sa kanyang asawa, ma, batiin natin ating mga sarili. Narating na natin yung estado na hinahangad ng marami. Sapagkat sa personal lang ng lalaki, meron siyang 150,000 pesos, pang personal lang niya sa kanyang ATM. Mga kapatid, pag umu-order yung mga customer, imagine nyo, 300,000 pieces na hollow block ang tubo ng mag-asawa, piso sa isa, malinis 300,000 pesos. Dumaan lang po sa telepono. Pati, kung alam po ninyong Villamor Airbase sa may Pasay, dati 2 lane lang po yun. Ginawa po yung napakalapad, umorder po doon sa mag-asawa ng 1,000 dump truck na panambak. Sa isang dump truck, 1,000 po ang kita ng mag-asawa. Kaya kahit natutulog yung mag-asawa, nagdi-deliver, minsan sa isang gawing 30 truckloads. Ibig sabihin, kinabukasan, yung mag-asawa meron 30,000 pesos. Tuloy-tuloy po yun. Ay 1,000 po yun. Nakabili po ng sasakyan yung mag-asawa, nakabili ng truck. Amen. Yung po mag-asawa, kami po yun. Pero hindi po doon nagtapos. Pastor, ang yaman niyo pala. Hindi po doon nagtapos. Ito po. Nagbukas ang gawain ngayon sa Baclaran. Nagbukas po kami ng gawain ko. Mahirap pong umupo sa dalawang bangko. Hindi ka komportable. Mamimili ka. Kasi hindi pwedeng gitna. Church, tsaka yung business namin. Church, your business. Ang ginawa po namin, nag-focus po kami sa church. Napilitang isara si hardware. Mabagsak. Hindi na masikaso. Napilitang isara. At nanalangin kami sa Panginoon. Nung kami po may hardware, kahit isa pong region dito sa Pilipinas, hindi po kami nakarating. Iloilo, hindi po kami nakarating dyan. Kahit yan sa, kung saan malapit lang, hindi. Sinuko namin ang business. Sabi namin, Panginoon, bahala ka na. Yung aming mga sasakyan, na ipagbenta, yung dalawa naming hardware, na isara. Pero mga kapatid, nung kami po yung sumunod sa Panginoon, tinripli po ng Diyos ang aming kalagayan. Tinripli po ng Diyos sa kanyang kapurihan dahil po sa pangangaral ng Ebanghelyo, 12 bansa po ang aming narating. At hindi lamang yon, pati yung aming nakakayamang sabihin, pero alang-alang sa paghamon, pati mo yung aming pananalapi, tinripli ng Panginoon. Kasi ang sabi po ng Diyos, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Kapag kainuna mo ang Panginoon, lahat ng bagay idaragdag sa iyo. Sapagkat iba po ang pagtingin ng Diyos. Una, sa mga taong naglilingkod sa Kanya at hindi naglilingkod. Sa mga taong may panahon sa Kanya at mga taong walang panahon. Pangalawa, iba po ang pagtingin ng Diyos sa mga taong tapat at hindi tapat. At kahululian, iba po ang pagtingin ng Diyos sa mga taong tapat na nagbibigay ng kanilang mga itapo at hindi nagbibigay. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Praise God! Pinupuri
Diyos, sinasamba, dinadakila ka namin, Panginoon, at pinasasalamatan. Amen. Hallelujah. Ngayon pong umaga, habang lumalapit ang manunugtong, nais po natin magbigay ng pagkakataon sa ating mga bisita muna. Kung hindi mo pa natatanggap si Jesus bilang Panginoon, tagapagligtas ng iyong kaluluwa. Sabi po kasi ng Bible, itinakda na sa atin ang mamatay ng minsan. Pagkatapos ay paghukom. Hebreo 9:27. Ang tanong, handa ka na ba? Maaring meron kang idea, katulad ng maraming tao. Meron tayong kanya-kanyang idea. Pero ang tanong, yan ba'y biblical? Kasi kung hindi po yan ayon sa banal na kasulatan, yan ang pinakamalaking pagkakamali na pwede mong magawa sa buhay mo na hindi mo na may tatama. Yung bumili ka ng pantalon, mali ang size, pwede mong palitan. Yung meron kang kurso na pinili, medyo mabigat yan, pero tuloy pa rin ang buhay. Hindi mo pala gusto yung kursong yun. Pero yung magkamali ka sa desisyon sa iyong kaluluwa, yan ang pinakamabigat na pagkakamali na hindi mo na may tatama. At ako po'y naniniwala hindi po nagkataon itong oras nito. 1985, ako po'y nasa Lucena. Ngayon po'y 2025 December. 85, nasaan ka? Ako'y nasa Lucena, hindi ko alam kung nasaan ka. Pero ngayong pinagtagpo tayo ng Diyos sa lugar na ito. Ito'y ebidensya, mahal ka ng Diyos. At ito rin ang gagamitin ng Diyos na hindi mo pwedeng sabihin, Panginoon, hindi ko po alam. Ipapakita ng Diyos ang oras na ito. Ikaw ay nasa iyong kinaupuan at hindi mo pwedeng itahiyan, Panginoon, hindi ko po alam. Maliwanag na ipinaunawa ko sa iyo ang aking salita. Ikaw ba'y nagpasya? Kaya ngayong umaga, huwag mong sayangin ang pagkakataon. Tanggapin mo si Jesus sa iyong puso bilang Panginoon, tagapagligtas ng iyong kaluluwa. Hindi po reliyon ang inialok kanina man, isang personal na relasyon sa Diyos, isang pagbabago ng buhay, pagtalikod sa kasalanan, isang buhay na mapayapa, isang masayang pamilya. Ayaw mo ba nun? Isang buhay na may kagalakan at tiyak na kaligtasan dahil mahal ka ng ating Panginoon. Kaya ngayon pong umaga, kung nais mong tanggapin si Jesus, pakitas po ng kamay. Huwag kang mahiya. Mahal ka ng ating Panginoon. Sa ating mga bisita, meron po ba? First time? Salamat po. Salamat po sa makamay niya. Meron po ba? Amen. Salamat. Pwede po ba tayong lahat ay tumayo? At yung po mga nais tumanggap sa Panginoon, pwede po ba kayong makasama dito sa unahan? Tayo po magpe-pray. Dito po sa unahan. Lapit po tayo. Gusto mo po kayong ipanalangin. Sige po, lapit po kayo. Salamat, man. Dito kayo, tingin ka lang sa akin. Sa akin kayo humarap. Amen. Salamat. Salamat sa Panginoon. Dito po kayo, tumingin po kayo sa akin sa harap. Dito po kayo marap sa akin. Sige po. Sige po. Salamat. Amen. Praise God. Huwag kang mahiya. Mahal ka ng Panginoon. Salamat sa mga nagpapasya. Si Lord po nakakakita ng ating puso. Salamat. Okay, doon po sa mga nagsilapit, malinaw po naman ang aking panyaya. Hindi po ang Father's house ang tatanggapin natin, kundi si Jesus. Sapagkat si Jesus po namatay para sa ating mga kasalanan. At yung iisipin po ng tao, hindi po yung makapagliligtas sa atin. Yung sasabihin natin, mga kaibigan, mga kakilala, ang importante po yung sasabihin ng Diyos sa atin. Sapagkat kayo po ay mahal ng Panginoon. Katunayan kung bakit ko nasabi na kayo mahal ng Panginoon, dinala kayo ng Diyos sa araw na ito, sa tiyak na oras na ito, sa tiyak na lugar na ito, upang iparating niya ang kanyang mensahe sa iyo. Nais ang Panginoon, ikaw ay makapilang sa kanyang karya. So tayo po magpe-pray, ulitin lang po natin ang panalangin ito.
Ulitin natin ng malakas at importante lalo galing sa ating mga puso. Panginoong Jesus, narito po ako. Lumalapit sa iyo. Inaamin ko. Marami po akong pagkukulang, pagkakasala na nagawa sa iyo. Pinagsisisihan ko na po ito. Tinatanggap na kita ngayon bilang Panginoon, tagapagligtas ng aking kaluluwa. Isulat mo rin po ang aking pangalan sa aklat ng buhay upang sa muli mong pagbabalik o kung kunin mo na ang buhay ko ay makasama mo ko sa buhay na walang hanggan. Salamat po, Jesus, sa kaligtasan, kapatawaran, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Palakpakan po natin. Nais ko po kayo mag-pray, Panginoon. Narito po, Diyos, ang iyong mga anak na lumapit at tinanggap ka ng aking pong panalangin, Panginoon. Lalo kanilang hanapin sa mas malalim na paraan at hindi ito katapusan, kundi manimula ng kanilang malalim na relasyon sa iyo. Ikaw ang nakakaalam ng kanilang mga problema, ng kanilang mga pangangailangan, ng kanilang mga kabigatan. At ako'y naniniwala, Panginoon, hindi mo sila pababayaan. Maraming pong salamat na dinako mo sila sa iyong tahanan at magkaroon ng isang napakagandang panimula ng kanilang paglilingkod sa iyo. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Mawi po tayo yung suklo ng biyaya. Let's sing this song. Amen. Ang presensya po ng Panginoon ay kasama natin. Hallelujah. We give you praise and worship. We give you honor and glory. Let your presence, O God, fill this place. I pray. Hallelujah. Pagpupulan ng abad at wagas mong pagsinta. Habang walang kakayanan, masumilan ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Iyatak mo ako sa aking karupihan. Yes, O God, ikaw namin, O Diyos. Hallelujah, salamat, Jesus. Yes, O God, fill this place. Yes, O God. Ngayong umaga, tayo may mag-aamon sa bawat isa. Alam mo sa iyong sarili, hindi ka tapat. Ako po'y naniniwala ang salita ng Diyos ay nag-uusap sa ating kalikutan. Hindi po masama na suriin natin ang ating mga sarili. Ang pagkakaunawa ko, ang tahanan ng Diyos, itong lugar na pwede tayo magpakatotoo. Pwede nating buksan ang ating puso
pwede nating dalhin sa Panginoon ang lahat sa ating buhay. So maglalaan po tayo na ilang sandali, bubuksan na po natin ang altar, lumapit tayo sa Panginoon habang muli, amen, inaawit natin ang awitin ito. Pwede po tayo lumapit sa Panginoon, manalangin, amen, kung sa iyong kinaupuan, amen, pwede rin lumuhod tayo sa Panginoon at lumapit tayo minsan pa. Hallelujah. Glory to God. We give you praise and worship, honor and glory. Pinupuri ka namin, O Diyos, at sinasamba, God. We worship you. We thank you, God, for your mercy, for your kindness. Pinupuri ka namin, O Diyos. Panginoon, tulungan mo ang bawat isa na maging matapat sa iyo. Pagpalain mo, Diyos, ang simbang ito. Nakasumanawa, Panginoon, ng iyong mga anak na tapat na maglilingkod sa iyo. Ikaw po, Diyos, na nakababatid at nakaalam ng puso ng bawat isa. Narito po, Panginoon, ang iyong mga anak lumalapit sa iyo at nagpapakumbaba. Tulungan mo po ang bawat isa. Ang iyong biyaya, O Diyos, ay masaganang dumaloy. Sapagkat kung hiwalay kami sa iyo, wala kaming magagawa. Ikaw ang aming pag-asa. Ikaw ang aming kalakasan. Hallelujah. Salamat po, Diyos. Pinupuri ka namin. Sinasamba, dinadakila. Oh yes, O God, indeed you are worthy, O God, to be praised. Hallelujah, Jesus. Oh, hallelujah. Tayo pong natin tumayo. Amen. Yes. Kahit minsa'y di na mahirap ng kabanalan, kalwalhatian. Salamat sa suklulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na Jesus. We praise thy holy name, O God. Sa buhay ko, salamat sa suklulang biyaya mo. Amen. Sa uling pagkakataon, ako po ay mananalangin. Hindi po ito para sa lahat. Hindi po ito para sa lahat. Pero alam mo sa iyong sarili, ikaw ay gusto mong gamitin ka ng Diyos na maging blessing sa church na ito. Financially. Ako po'y naniniwala, pinarating po ng Diyos na maranasan namin yun para maging inspirasyon sa mga churches na aming pupuntahan. Ang napansin ko po kasi, ang Diyos ay naghahanap ng mga tao na kanyang pampapalain financially upang ang kanyang gawain ay maitukod, maibangon. At sa mga churches, ang Panginoon ay naghahanap na kanyang i-bless. Amen. At ako'y naniniwala, ang Panginoon sa church na ito ay magbabangon din ng mga i-bless ng Panginoon financially. Kasi ang gawain ng Diyos po ilalago. At kailangan ng gawain ng Diyos ng pananalapi. Yan po ay isang realidad. Yan po isang realidad. Habang ang tao nasa ibabaw ng lupa, ang pananalapi ay kabahagi. Kung yun ng beer house sa kanto, kailangan ng pera. Puhunan. Para magsira ng buhay ng tao. Lalong-lalo na po ang gawain ng Diyos. At ang gawain po ng Diyos hindi nagsisira. Ito po yung nagbubuo. Nag-aayos ang buhay. Nag-aayos ang pamilya. At ang gawain ng Diyos kailangan ng pananalapi. At ngayong umaga, hindi po ito para sa lahat. Pero kung nais mo na ikaw ay gamitin ng Diyos financially, simula ngayon makikipagtipad ka, Panginoon, pagpalain mo lang ako. Simula ngayon magiging matapat ako sa pagbibigay.
Ulitin ko, hindi po ito para sa lahat. Ha? Pero kung gusto mo, i-bless ng Diyos ang iyong kabuhayan. Kung wala kang trabaho, bibigyan ka ng Diyos ng trabaho. Kung wala kang negosyo, bibigyan ka ng Diyos ng negosyo. Kung meron kang negosyo, palalagoy ng Diyos ang iyong negosyo. At kung ikaw yan, gusto mong maranasan ang financial breakthrough, lumapit ka, ako ay magpe-pray. Amen. Bata ka man, binata ka o dalaga ka, makikipag-covenant ka, simula sa araw nito, Panginoon, kung ikaw man ay nagkulang, wala pong masama. Sabi ng Bible, ang nagtatakip ng pagsalansang kailanman hindi biginhawa. Kaya kung hindi po natin sa Diyos yan at hindi tayo pagsisisi, hindi po tayo biginhawa. Sinabi na po ng Bible yan. Pero kung atin pong ihayag sa Panginoon, lapit po tayo para yung mga nasa likuran ay makalapit yan. Hindi po ako namanggat, huwag kayo mag-alala. No? Pag umaga po, mabait po. Pag bilog ang buwan, yan kayo mabait. Amen. Sige po. Yung mga gusto nyong i-bless ang buhay nyo, ang inyong pamilya. Ulitin ko, hindi ito para sa lahat. Ha? Pero kung gusto mong pagpalain ng Diyos ang iyong buhay, katulad na nangyari sa amin, wala pong imposible. Dahil ang gawain ng Diyos ay kailangan ng pananalapi at gagamit. Sino ba gagamitin ng Diyos? Di ba kayo rin? Kaya itong ating gagawin ay isang covenant sa Panginoon. Makikipagtipan tayo sa Kanya. At ako'y naniniwala, i-bless ang Diyos ang inyong mga. Ulitin po natin ang panalangin ito. Panginoong Jesus, lumalapit po ako sa iyo. Nagpapakumbaba. Humihingi ng tawad. Kung meron man akong pagkukulang sa usapin ng pananalapi. Pinagsisisigan ko na po ito. Simula po ngayon, nakikipagtipan ako. Pagpalain po ang aking buhay sa usapin ng pananalapi. At simula ngayon, magiging matapat ako sa pagbibigay ng aking mga ikapo at kaloob. Ngayon pa lamang, nagpapasalamat na po ako sa iyong kabutihan. Sinasansala ko ang anumang espiritu ng kahirapan, pagkakabaon sa utak. Sinisira ko ang gawa ng kadiliman laban sa aking buhay. Sa pangalan ni Jesus, wala ka ng karapatan. Inaangkin ko na, Panginoon, ang financial breakthrough. Ngayon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Palapakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. God, I speak for blessing, O God. Let there be blessing. Breakthrough, God, in finances right now, O God. Lumali, O Diyos, ang pagpapala, Panginoon. Hallelujah. I-bless mo, God, ang iyong mga anak nito, Panginoon. Let there be a financial breakthrough, O God, in Jesus' name. Oh, yes, O God. Hallelujah. Kumilos ka, Panginoon. God, let there be a breakthrough, O God, in Jesus' name. Oh, by the blood of Jesus. Rinilando, Robo, Mabo, Shente. Oh, dumali, Panginoon. Hallelujah. Pagpapala, O Diyos. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. I speak for blessing and breakthrough right now upon this congregation. Hallelujah. Minsan pa, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Yes, oh God, we love you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Amang banal, minsan pa, ngayon pong umaga, kami pinubos na nagpapasalamat sa kabutihan mo, sa iyong pagmamahal sa iyong mga anak. Salamat po, Panginoon, kinatagpo mo ang bawat isa, hindi mo binigo ang bawat isa na nagpunta sa iyong tahanan. Muli, amin pong ibinibigay sa iyo ang pinakamataas na papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen.
you. Thank you, Lord. Hallelujah. Maraming salamat po. Pastor Rico, makakabalik na po tayo sa ating upuan. Amen. Hallelujah. Sino po ang kinausap at pinagpala ng Panginoon? Amen. Amen. Hindi ako ang nangaral, si Pastor Rico ang nangaral. At hindi kami nag-usap. Pastor, ito, no. Amen. Isang bagay, ang pinaniniwalaan ko ngayon, alam ng Diyos ang pangangailangan ng bawat isa. Alam ng Diyos ang pangangailangan ng kanyang church. Amen. Hallelujah. Kaya sabi ko kay Nabang nangaral si Pastor Rico, Lord, salamat. Amen. Tama ang inimbitahan namin ngayong umaga. Hanggang mamayang gabi. Praise God. Hallelujah. Ang kininyo, mga kapatid, ang kininyo. Hallelujah. Yung pagpapala ng ating Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord. Praise God. At ngayong umaga, amen, nanalangin na rin po siya, Pastor Rico. Okay, picture po muna. Tapos po ay tayo po ay magsalo-salo ngayong umaga. Amen. Mamaya, inaaniyahan po muli namin ang bawat isa. Meron po tayo service ulit mamaya. Magsisimula po tayo ng 6:30 ng gabi. Kung ikaw ay pinagpala ngayong umaga, ako'y naniniwala na ikaw rin ay pagpapalain ng Diyos mamayang gabi. Amen. Kaya bumalik po tayo. Hallelujah, 6:30 po ang simula ng ating gawain. Siya pa rin po ang ating pong mangangaral mamayang gabi. Balik ako po kasi ayaw naman tapos na mga 5 Thank you po sa pag-attend. Thank you po. Hi. Thank you po sa pag-attend. Hello po. Hello. Hi. Good morning. Pagkadyan mo ba? Gilid na lang. Good morning. Sorry. Morning. Thank you po. Bro, thank you. Orlando. Thank you. Pagkadila, thank you. Thank you. Sean, thank you. Sir Irish. Morning. Thank you.